May 120,000 cubic meters ng tubig sa lugar na walang laman. Kung magpapatuloy, tiyak na magkakaroon ng pagbaha. Ginoong Qian. Huminto na agad. Sa itaas ng pangunahing lagusan. May 120,000 cubic meters ng tubig sa lugar na walang laman. Kung magpapatuloy pa, tiyak na magkakaroon ng aksidente sa pagbaha. Walang sinuman ang makakaligtas. Anong ingay-ingay mo dyan? Pagdiriwang ngayong gabi. Nauna ng 3 araw ang progreso. Huwag mong sirain ang saya dito. Gumamit ako ng 3 uri ng mga detektor. At muling sinuri ng 8. Tugma ang mga datos. 120,000 cubic meters ng tubig. Napakalakas ng presyon ng tubig. Hindi kayang tiisin ng kisam ng lagusan. Ang sapilitang paghuhukay ay tiyak na aksidente sa minahan. Ikaw lang ang minero. Ano bang alam mo sa hydrology? Ang mga guhit na ginawa ng engineer ay pwedeng magkamali. Talagang nakakatakot ang sinasabi mo. Gusto mong ipagpaliban ang takbo ng proyekto. Anong nangyari sa mga minero? Nagtatrabaho ako sa pagsukat ng minahan sa loob ng 12 taon. Nakakita na ako ng higit sa isang insidente ng pagtagas. Mali ang plano, mali talaga. Nagtataya ka ng buhay para sa takbo ng proyekto. Kaya mo bang ipagsapalaran yan? Walang hiya. Mga plano na pirmado at nilagyan ng selyo ng Design Institute. Hindi lang ikaw ang may karapatang magdesisyon. Ang mga mababang antas na surveyor ay nakikialam. Kung magpapaloko pa kayo, kukumpiskuhin namin ang bonus mo. Lumayas ka na sa minahan ngayon din. Panginoon ng pera. Kung hindi, bukas na lang natin tingnan. Ano ang titingnan? Si Ma ay isang nangungunang eksperto sa hydrology. Kailangan pa ba siyang turuan? Kahit ang mga nangungunang eksperto ay nagkakamali. Kung mali ang plano at hindi ito itinatama. Bukas, ang pag-ukit ay parang pagpapadala na. Hindi ka handang tumanggap ng responsibilidad. Kaya ko. Magtatangkang mo akong bantaan. Maniwala ka, agad kitang papalayasin. Hindi ka makakatanggap ng kahit anong bahagi ng sahod. Pwede kong isuko ang sahod. Pero hindi pwedeng tumagas ang minahan. Hindi pwedeng magtaksil. Kung hindi ka makikinig sa payo ngayon, bukas-bukas may mangyayari. Hindi ka makakatakas. Ikaw, para mong sinasadyang maghanap ng gulo. Mukhang ang ayaw mo nang magtrabaho. Hindi ako naghahanap ng gulo. Nagliligtas lang ako. Gusto mong pilitin. Hindi ko mapigilan. Pero hindi ko kayang panoorin na pinapabayaan ang lahat. CJ. Ang galing mo. Gusto kong makita. Bukas, maghuhukay. Baka may tumagas na tubig. Kung mangahas kang manggulo, pipilitin kitang hindi makasurvive dito. Nang tuluyan. Hindi ka naniniwala, di ba? Bukas. Diretso akong pupunta kay Engineer Ma. Para verify ang mga plano. Engineer Ma. Mali ang hangganan ng mining area sa plano. Sino ka? Bakit hindi ka kumatok bago pumasok? Ako si Wang Qiang, ang tagasukat sa minahan. May pagkakamali sa mga hangganan ng mined-out area. May nakatipong tubig sa itaas na hindi bababa sa 120,000 cubic meters. Walang problema sa mga plano. Ito ay nakuha mula sa modeling. Imposibleng mali. Nagsagawa ako ng 8 test sa lugar. Pareho ang datos ng 3 kagamitan. Iyan ay 120,000 cubic meters ng tubig. Iyan ay pagkakamali sa iyong pagsisiyasat sa konstruksyon. Huwag mong isisi sa disenyo ng plano. Hindi nagsisinungaling ang datos. Ang sapilitang pag-ukit ay nagdudulot ng aksidente sa minahan. Kaya mo bang akuin ang responsibilidad? Huwag kang makialam. Ang pagkakamali sa konstruksyon ay ganun talaga. Walang kinalaman sa plano. Ginoo, pera. Agad mong ayusin ang mga tao mo. Pumunta sa Design Institute at magalit. Para kang walang modo. Hindi mahalaga kung magulo o hindi. Mahalaga ito. May aksidente sa minahan. Ikaw ang unang tumapak sa makina ng pananahi. Ikaw iyon. Mukhang sinasadya mo lang ang gulo. Gusto mong manghuthot ng pera. Hindi pera ang kailangan ko, kundi buhay ng tao. Hindi ka interesado. Ako ang interesado. Yung mga bagay na walang pakialam sa langit at lupa. Gusto kong makita. Anong alon ang kaya mong buhatin? Lahat ng pera. Si Wang Qiang sobrang mahirap pakisamahan. Dinala niya ang datos at pumunta sa amin. Manggagawa. Hindi mo na kailangang magtanong. Iwanan mo na sa akin ang pasaway na ito. May pagpupulong tayo ngayon. Isang bagay lang. Huliin ang mga nagkakalat ng chismis. Wang Qiang. Sinasabi mong mali ang mga plano. Kailangan ang minahan na maubos ang tubig. Nagsisinungaling at naliligaw ng tao. Pinabagal ang progreso. Anong iniisip mo? Sinasabi ko lang ang katotohanan. May 120,000 cubic meters ng tubig sa mined-out area. Ang sapilitang pag-usad ay tiyak na magdudulot ng pagbaha. Ang mga plano ay naaprobahan ng punong kumpanya. Paulit-ulit na pagsusuri ng modeling ng kumpanya. Walang mali. May mga tao sa site na hindi nakakaintindi ng teknolohiya. Nagkakalculate ng mali.
Nagsasaya ng mali. Naririnig mo ba? Si Ma ay pumirma na. Wang Qiang. Huwag ka nang magkalat. Ako ang nagsasalita para sa mga nag-invest. Sundin ang plano sa konstruksyon. Kung may anumang problema, ang mga namumuhunan ang mananagot. Tatakbo ka ba sa pirma? Tatakbo ako. Sino ang maaari mong kasuhan? Nangahas kang mag-record. Nangahas kang manlinlang sa akin. Bawas sa lahat ng bonus mo sa buwang ito. Suspendido ng 3 araw. Umalis ka na agad. CJ. Pero tandaan nyo, hindi nagsisinungaling ang datos. Tumigil. Huwag nang magulo sa minahan. 5 taon at 1 buwan. Kumikita ng 18,000 bawat buwan. Pagkatapos bawasin, natitira na lang 30,000. 5 taon at 1 buwan. Kumikita ng 18,000 bawat buwan. Pagkatapos bawasin, natitira na lang 30,000. Tumigil na. Nagsisinungaling. Ang dami mong tinanggal. Swerte ka pa. Akala mo ang galing-galing mo. Pero hindi, aalis ka rin naman. Ay. Ikaw ang saya-saya mo talaga. Hindi pwedeng walang galaw. Siyempre babalik kayo para hanapin ako. Hindi niyo alam ang laki ng mundo. Isang minero. Anong alon ang kayang ay angat? Umalis na kayo agad. Huwag dito, nakakaabala. Palitan mo na siya. Ipagpatuloy bukas. Akala niya talaga na siya ay isang tao. Huwag na siyang pansinin. Bilisan ang trabaho. Matapos sa tamang oras. Mali ang plano. Tumataas ang presyon ng tubig araw-araw. Sila ang huminto nito. Mas mabuti pang sarili mong takpan ang butas na ito. Lawang. Ako ito. Tinanggal na. Nakaipon na ng pera. Bukas, magpaparehistro ng kwalifikasyon. Kailangan mong gawin ito mag-isa. Tama. Hindi ito ang unang minahan. At hindi rin ito ang huli. Walang nagsusuri. Ako ang mag-imbestiga. Walang nag-asikaso. Ako ang bahala. CJ, makikipagtulungan ako sayo. Kasama sa inyong saklaw ng negosyo ang pagsusuri ng mga proyekto sa pagmimina. Kasama sa inyong saklaw ng negosyo ang pagsusuri ng mga proyekto sa pagmimina 2027.55 Tama ba ang konsultasyon sa teknolohiya ng hydrology? Ito yon. Si Wang Qiang, di ba? Nabigo ang iyong aplikasyon bilang legal na tao. Bakit? Ipinapakita ng sistema. Ikaw ay nakalista sa industriya na may pangunahing atensyon. Hindi ka makakapagrehistro ng kumpanya sa pagmimina sa loob ng 3 taon. Sino ang naglagay nito? Hindi nakikita ng sistema. Susunod. Siyempre, ito ay gawa ng mga tao ni Ginoong Qian. Qiangzi. Qiangzi. Ano na ang gagawin natin? Huwag mag-alala. Tatawagan ko lang. Sixing Z ay tumatawag. Ginoong Chen. Ako si Wang Qiang. May isang bagay akong gustong ipagawa sa inyo. Wang Qiang. Wang Qiang. Sa wakas, tumawag ka na sa akin, bata. Sa insidente ng pagbaha sa minahan noon. Kung hindi ka nagbigay ng maagang babala, malaking problema ang nangyari sana. Palagi kong naaalala yun. Anong nangyari? Nakahinto ako sa pagrehistro ng kumpanya. Ipinapakita ng sistema na nasa listahan ako ng mga pangunahing atensyon. Hintayin mo ako ng 10 minuto. Ihahanap ko ang iyong file. Ako ang namamahala sa pagsusuri ng listahang iyon. Sino ang nag-ulat? Bakit siya nag-ulat? Dapat lahat ay dumaan sa akin. Ginoong Chen. Sino yan? Mula sa teknikal na istasyon. 5 taon na ang nakalipas na iligtas ko ang anak ng kanyang kaklase. Ang koneksyon mo ay pinagtataya ng buhay. Pinagtataya ng kakayahan. Nahanap na. Nag-ulat. Xiao Xiangnan. Pangalawang direktor ng Asosasyon ng mga Inhinyero ng Minahan. Kapatid na lalaki ni Xiao Xiangdong. Tapos ko na ang pagsusuri ng iyong file. Walang problema. Naalis na ang pangalan sa listahan. Pumunta ka sa counter para muling mag-apply. Salamat. Ginoong Chen. Walang anuman. Ang ginawa mo ay ang pinakamahalagang konsensya sa larangang ito. Bakit nandito ka na naman? Sabi ko na, ikaw ay nakalista. 17.200. Ay, ang status ng listahan mo. Kaka-update lang. Natanggal na. Nakakagulat, di ba? Di inaasahan, di ba? Ginoong Wang, naaprubahan na ang iyong aplikasyon. Pakilagdaan dito. Kailan makukuha ang business license? Pagkatapos ng 3 araw ng trabaho. CJ. Buksan. Nabuksan na lahat. Anong silbi ng mga sirang sensor na iniwan ni Wang Qiang? Kailangan nating magmadali sa takdang panahon. Ginoong Xiao Wu. Itong mga punto ay mga water pressure monitoring points na itinakda ni Wang Qiang.
Kailangan itong sukatin muli araw-araw. Hindi ito pwedeng tanggalin. Wang Qiang. Matagal nang tinanggal. Ngayon, ako na ang may kapangyarihan dito. Kailangan nating magmadali. Itapon ang lahat ng walang silbi. Sinasabi ko sa'yo, kailangan nating tapusin ng maaga. Bawat isa ay makakatanggap ng dagdag na 3,000 bonus. Sino mang magbabalasubas, umalis na. CJ. Ito ang tunay na kahusayan sa trabaho. Hindi tulad ng iba, na palaging nagbababala at nakakaantala. Magaling. Ipagpatuloy mo lang. Huwag pakinggan ang mga chismis. Ang mahalaga ay ang tamang oras at proseso. Noong nandyan pa si Wang Qiang, 3 beses araw-araw ang pagsusukat ng presyon ng tubig. Mahigpit ang pagbabantay sa datos. Nasira na ang mga monitoring point ngayon. Paano kung pumasok ang tubig sa kisam? Tumahimik ka. Bakit mo siya tinatanong? Kung hindi aalisin ang luma, hindi papasok ang bago. Tigil-tigilan mo na. Babawasan ang sweldo mo. Umuwi ka na. Ayos na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Mahalaga ang progreso. Nabuwal na lahat ng monitoring points. Si Xiao Wu ay nagmamadali na naman. Paano na kung tumagas talaga? Binaliwala nila ang datos. Pinipilit ang schedule. Lumalala lang ang panganib. Sahig. Nagsimula na itong tumagas. Paano mo nalaman? Dahil sa ingay kanina. Hindi na-release ang pressure ng tubig. Nakakancel ang monitoring. Pinasukang paghuhukay. Hindi balancing stress sa kisem. Ang unang nagkaproblema ay ang pangunahing tubo. Ang pagtagas ng tubig ay tiyak na mangyayari. Hindi nila ito nakikita. Hindi ibig sabihin na hindi ito umiiral. Bakit sobrang taas ng presyon ng tubig? Huwag itong makita ng tao. Kung hindi, lahat ng progreso ay mawawalan ng saysay. Ginoong Qian. Masama na. Lumalakas ang presyon ng tubig sa itaas. Malapit na itong lumampas sa ligtas na limitasyon. Bakit ka nag-aalala? Huwag munang ipaalam. Palakasin ang suporta sa itaas. Hawakan ang presyon ng tubig. Sundin ang takdang oras. Ako ang bahala kung may mangyari. Tiyakin mo. May panganib ba? Walang paligoy-ligoy. Gawin mo lang. Huwag magpabagal. Kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad? At ang iyong bonus at pagkakataon sa promosyon? Ayaw mo na rin ba? Wang Qiang. Talagang tumutulo ang tubig mula sa kisam. Nalaman nilang sobra ang pressure ng tubig. Ayaw nilang a-report. Kailangan itong tiisin. Na-record ko ang tawag. Naiintindihan ko na. Salamat sa hirap, Uncle Zhang. Habang mas sila magpumilit, mas mataas ang panganib ng pagtagas. Pinipili nilang magmatigas. Hindi natin pwedeng basta-basta magpasawalang sala. May ebidensya na tayo. Susunod. Panahon na para kumilos tayo. CJ. Nakikinig ako sa'yo. Hindi natin maaring pahintulutan ang aksidente sa minahan. Wang Qiang. Wang Qiang. Kailangan ng maaga ni Xiao Wu na magtuloy-tuloy. Impossible. Ang presyon ng tubig ay higit sa 3 beses sa limitasyon. Paano ito may papasok? Gagamitin nila ang polyurethane injection para pilit na harangan ang pagtagas ng tubig. Sinasabi ito mismo ni Ginoong Qian. Nabaliw na. Magkakaroon ito ng malaking problema. Tatay Zhang. Unahin mong dalhin sila. Ako na ang mag-isip ng paraan. Wang Qiang. Talagang gusto mong sumugod pataas. Hindi basta-basta ang mga taong yan. Lolo Wang. Ang taga sa tuktok ng paunahing daanan ay tumaas na naman, 5 kubikometro kada oras kahapon. Magpilit pang mag-inject ng semento para isara. Malawakang pagbagsak ng kisam. O kaya'y buong minahan ang malulunod. Dobling-dobling ang tubig na pumasok sa loob ng 3 araw. Higit pa rito, may datos din ako tungkol sa pagbaba ng kisam. Mr. Zhang ang nagtago ng sukat. Ang pagkakaiba sa pagbaba ng kisam sa hilaga at timog na daanan ay umabot na sa 4.7 cm. Lagpas na sa 2 cm na pinapayagan ng mga regulasyon. Sa bilis na ito, maabot ng higit 6 cm. Huwag nang pag-usapan ang pag-inject. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas. Wang Qiang. Sinasabi mo bang alam ng manggagawa na yon ang tungkol dito? Alam niya. Siya ang gumawa ng mga plano. Mas alam niya ng husto ang datos tungkol sa bakanteng lugar. Pero pumirma siya na parang okay lang. Yung mga taong ito, hindi lang nasira ang konsensya nila para lang silang tinikman ng aso. Dahil sobrang dami ng pera na pwedeng kitain. Hindi ko alam kung gaano karaming pera ang ibinibigay nila sa kanya. Pero sigurado akong mas marami pa kaysa sa 10 taon kong ipon. Ngayon, kailangan mong pumunta sa inspeksyon ng seguridad. Habang may oras pa,
Kailangan kong makarating bago sila magtrabaho. Kung sakaling hindi sila makinig, makikinig sila. Lawang. Naghiwalay ako. Walang anak. Hindi mahalaga ang buhay na ito. Ngunit ang buhay ng mga tao sa paligid ng minahan ay mahalaga. Sino ang hahanapin? May appointment ba? Kagawaran ng teknolohiya. Mayroong agarang ulat na isusumite. Walang appointment. Hindi pwedeng pumasok ng walang reservation. Pero ilagay mo na lang dito. Ako na ang maghahatid nito para sa'yo. Oy, Wang Qiang. Bakit nandito ka? Magong. Dadalhin ko na ang report. Anong ulat? Pagsusuri ng panganib ng pagtagas sa mga nakuhang lugar. Pagtagas ng tubig sa kisam ng pangunahing lagusan. Pagbaba ng pundasyon. Nakasulat ng malinaw. Wang Qiang, wala ka bang magawa? Saan mo nakuha ang mga datos na ito? May sarili akong mga kanal. Mr. Ma, ikaw ang kinatawan ng disenyo. Dapat mas alam mo ang mga datos na ito kaysa sa akin. Wang Qiang, hindi ka na tao ng minahan. Wala ka ng kinalaman dito. Malaki ang kinalaman nito. Ang minahan ay ikaw ang nagdisenyo. Pero ang karapatan sa pagmimina ay sa iyo. Ang mga taong pumapasok sa minahan ay mga ordinaryong tao rin. Huwag mo nang sabihin sa akin ang mga malalalim na dahilan. Tinanggap ko na ang report na ito. Umalis ka na. Maestro Ma. Sabihin mo ng buong puso. Gaano katagal makakayanan ng lugar na ito matapos ang sapilitang pagdugtong? Sino ka ba? Isa kang tagasukat sa site. May karapatan ka bang tanungin ako? Wala akong karapatan. Ngunit ang katotohanan ay may karapatan. Tumahimik ka. Isang salita pa at nagsasampa ako sa iyo ng paninirang puri. Ginoo, umalis ka na. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Pagsisisi. Wang Qiang, mas mag-alala ka na lang sa sirang kumpanya mo. Yung kapital na ilang libong yuan lang na pirmahan. Kakain ka ng ilang araw. Palagi mong pera. Nang pumunta ako sa istasyon ng inspeksyon para mag-report, nakita ko si Wang Qiang pumasok. Kasama ang report. Mag-alala ka. Pinigil ko siya. Huwag kang magpabaya dyan. Dapat itong matapos sa loob ng 3 araw. Kumusta? Nahadlangan tayo. Nasa loob si Ginoong Ma. Ano ang gagawin natin? Ayaw niyang dumaan sa tamang proseso. Kaya't maghahanap ako ng telebisyon nang hindi nagpapakilala. Reporter Lin, may hawak akong impormasyon. Minahan, na nasa konstruksyon. Malaking problema ang nakalaan. Mas detalyado, please. 12,000 metro kubiko ng tubig ulan. Ang pagtagas sa kisem ay doble. Mayroon pang pag-urong. Kailangan ng disenyo at konstruksyon na magtulungan. Ikaw ay isang insider. Bakit mo ako sinasabihan ng mga ito? Ipinasa ko na ang mga dokumento sa istasyon ng telebisyon. Tingnan mo muna bago ka magdesisyon kung makikisali ka. Sabi mo ba darating siya? Nagtatrabaho siya sa Balitang Pang-Society. Nakapanayam na siya dati tungkol sa aksidente sa minahan. Nakausap na niya ako. Isang tao siyang seryoso. At ang ganitong uri ng mamamahayag ay kulang sa mga eksklusibong balita. Ano ang ginagawa mo? Mahalagang lugar sa minahan. Bawal ang mga hindi kilala. Hanapin mo siya. Nandito ang pinsan ko nagtatrabaho. Apelyido niya ay Zhang. Zhang Wei. Bawal ang mga tao mula sa labas sa minahan. Kuya, papasok lang ako para kunin ang isang bagay sa kanya. 5 minuto. Hindi pwede. May utos mula sa itaas. Sa mga nakaraang araw, walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Anong nangyayari? Ginoong Wu. Ginoong Wu. Sabi niya ay hahanapin si Zhang Wei. Walang Zhang Wei sa minahan. Mali ang lugar na hinahanap mo. Impossible. Tumawag pa siya sa akin noong nakaraang araw at sinabing nagtatrabaho siya dito. Kung sinabi niyang wala, wala talaga. Tara na, tara na. Anong nangyari? Mamamahayag. Naghahanap ng tao. Kumusta? Sa telebisyon. May mga mamamayan na nagre-report na may mga panganib sa kaligtasan sa inyong minahan. Ako ay narito upang mag-verify. Anong mga panganib sa kaligtasan? Walang anomalya dito, lahat ay maayos. Tubig sa kisam ng pangunahing daanan. Pangunahing pag-urong. Sobra ang presyon ng tubig. Bola-bola. Sino ang nagsabi sa'yo?
Nakapag-ulat ng hindi nagpapakilala. Hindi nagpapakilala. Iyan ay chismis. Sasabihin ko sa'yo. Lahat ng aming proseso ay sumusunod sa regulasyon. Susunod na linggo ay magiging maayos na ito. Huwag kang makialam dito. Xiao Wu, tawagin mo ang ilang manggagawa dito. Ihatid ang mamamahayag na ito palayo. Naiintindihan? Ginoong Qian, kung talagang walang problema, hayaan mo akong pumasok para makita. Mahalagang lugar ng minahan. Bawal ang mga hindi otorisado. Kung talagang magtatangkang mag-ulat ng maling balita, sasabihin ko sa iyo na ito ay paninirang puri. Bawat salitang iniulat ko ay dapat may ebidensya. Tama bang payagan mo akong kumuha ng larawan? Binababalaan kita. Kung hindi ka umalis, tatawag na ako ng seguridad. Uwi na ako. Pero ang pera, hindi kayang takpan ng apoy. Ang pera, baka inside job ito. Mag-imbestiga sila. Suriin ang lahat ng mga manggagawa. Tingnan kung sino ang may koneksyon kay Wang Qiang. CJ, gagawin ko na ito. Zhang Wei, narito. Noong nakaraang hapon, alas 5. Nasaan ka? Sa pag-install ng suporta sa pangunahing tubo. May nagsabi na nakita ka na tahimik na tumatawag. Sa anak ko. Kailangan niyang bayaran ang matrikula. Ipakita mo ang cellphone ko. Swerte ka. Pero sobra kang walang ginagawa nitong mga nakaraang araw. Magtrabaho ka sa night shift sa East Alley sa pag-ukit. Magsisimula na ngayong gabi. Harap ng pagtutuklas. Yung lugar na pinakamaraming tagas. Paano? Matatakot. Sa aking diksyonaryo, walang salitang takot. Sasabihin ko sa inyo. Kung sino man ang magtangkang kumain sa likod ng likod. Nakipagtulungan kay Wang Qiang, yung rebelde. Huwag mong sisihin ako kung hindi maganda ang trato ko. Huwag mong sisihin ako kung hindi maganda ang trato ko. Ngayon, lumabas ka na at magtrabaho. Wang Qiang. Malaki na naman ang bitak sa kisam. Ngayon, ang tubig na pumapasok ay hindi bababa sa 8 kubo bawat oras. Si Xiao Wu ang nag-assign sa akin sa night shift sa mining phase. Nagdududa na siya sa akin. Anong gagawin? Nakalantad na si Tio Zhang. Hindi na pwedeng maghintay. Gawin ang lahat ng ebidensyang ipinadala ni Tio Zhang sa isang grid na siyam na kahon. Ipadala sa grupo ng mga naglalathala. Pinakamalubhang issue sa isang minahan na kasalukuyang itinatayo. 3 beses na lampas sa limitasyon ng presyon ng tubig. Ang dami ng pagtagas mula sa itaas ay lampas sa pamantayan ng 4 na beses. Ang pag-urong ng pundasyon ay 5.2 cm. Nilagdaan ng disenyo bilang pahintulot. Pinilit ng kontratista na ipagpatuloy. Maaari bang itanong, gaano katagal makakayanan ng minahan na ito? Aling minahan ito? Napakabigat ng datos na ito. Tubig sa kisam, 8 bahagi. At suriin ang 8 bahagi ilang oras. Hanapin mo ito para kang naghahanap ng kamatayan. At seguridad ng pagsubok, may nakakaalam ba sa inspeksyon? May nakakaalam ba sa inspeksyon? Darating na sila. Hindi ka makakatakas. Taon-taon na kita, 12.82. Nasa akin ang 32, hindi ko maiiwan ka. Anong minahan ito? 3 beses na lampas ang presyon ng tubig. Nagbibiro ka ba? Ito ba ang minahan sa ating lungsod? Lagda ni Magong. Nabaliw na ba siya? Dito ako nagtrabaho sa minahan na ito. Kapag nandyan si Wang Qiang, tama ang mga datos. Nang umalis siya, nagkagulo na. Manggagawa ma. Totoo ba ang ipinadala sa grupo? Hindi. Iyan ay chismis. Chismis. Ang datos sa larawan ay tumutugma sa atin. Nakapirma ka ba o hindi? Nakapirma ako. Pero iyon ay pagkakaiba sa konstruksyon. Sapat na. Bukas ng umaga. May darating mula sa punong tanggapan. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ginoong Qian, may malaking nangyari. May nag-leak ng lahat ng data sa industry group. Ano? Lahat. Ngayon, ang mga mataas na opisyal ng kliyente ay humihingi sa akin ng paliwanag. Sino ang gumawa nito? Siguradong si Wang Qiang. Siya lang ang may ganitong data. Maliit na kabayo. Makinig ka mabuti. Talagang pinatay ako, sinabing peke ito. Sabihin mong binago ang mga plano. Ang pirma ay ihalang. Pero ang pagsusuri ng sulat kamay.
Ano ang susuriin? Huwag mo munang ipagsabi. Hinahanap ko ang koneksyon para mapigilan ang bagay na ito. Kung hindi, pareho tayong matatapos. Wang Qiang. Sumabog na. 300 hanggang 400 ang nakakita. Siguradong nasira ang cellphone ni Magong. Humiling ang mataas na antas ng partido na imbestigahan ito. Siguradong nag-aalala si Ginoong Qian. Ito ay simula pa lamang. Hindi pa sapat. Hindi sapat. Sila ay patuloy na magpupuwersa. Laging may kinalaman ang pera. Ang unyon ng mga manggagawa ay nagmamanipula. Si Xiao Xiangdong ay magdadala. Hintayin mong hindi na kayanin ni Xiao Xiangdong. Hintayin nilang sila mismo ang kumagat. Doon talaga magiging maganda. Wang Qiang. Nakita ko na ang mga impormasyon. Kailangang ilantad ang minahan na ito. Bukas pupunta ako sa minahan. Kailangan kong dalhin ang kamera. Kukunan ang aktwal na pagsubok sa lugar. Mag-ingat sa kaligtasan. Mayroon silang taksil. May mga hinala na. Lanan. May paraan ako. Bukas ng umaga, alas 5. Habang nagpapalit sila ng shift. Sisipol ako papasok. Aba. Kahapon sa grupo, sinabi na 3 beses. Isang araw pa lang tumaas na. Ituloy ang pagkuha. Ikuha ng malinaw ang mga tulo. Sino? Huminto ka. Silangang daan, pagbubungkal. May pumasok. Mga mamamahayag na naman. Mga tao na naman ni Wang Qiang. Anong ginagawa nyo? Ginoong Qian. Bakit ko naman kasalanan ito? Sino bang nag-utos sa'yo na tanggalin si Wang Qiang? Tumahimik ka. Noong una, pumayag ka ring tanggalin siya. Pumayag ako. Ikaw ang nagsabi na sino mang humadlang sa progreso, siya ang tatanggalin. Sige na, tumigil na kayo sa pag-aaway. Ngayon, ang mahalaga ay ano ang gagawin. May darating na tao mula sa punong tanggapan ng alas 9. Si Xiao Xiangdong. Dalhin mo ang tao mo para sa pagsusuri. Ilagay ang datos sa loob ng pinapayagang saklaw. Paano gawin? Kung ang presyo ng tubig ay higit sa 3 beses, kaya kung gawing ligtas ito. Hindi mo babaguhin ang ulat. Pero, ano nang meron? Ang partido o ang humihingi ng ulat? Hindi ang katotohanan. Ako ang bahala kapag may nangyari. Gino Xiao. Hindi kwalipikado ang datos na ito. Sabi ko, nasa loob ng ligtas na saklaw. Naririnig mo ba? Ligtas na saklaw. Malapit nang pumutok ang bubong dahil sa sobrang presyon ng tubig. Tumahimik na kayong lahat. Nasa loob ng limitasyon ang datos. Ako ang responsable. Sino ang mga ngahas na magsabi ng mali? Sino ang nagbukas nito? Xiao Xiangdong. Yung sinabi mo kanina. Na-record ko na. Kaya mong panindigan lahat ng ito, di ba? Hahaha, ako ang may pananagutan. Kaya mo bang panagutan ito? Ang presyon ng tubig ay higit sa 3 beses na pinapayagan. Ang minahan na ito ay matibay. Galit na Ginoo. Narito ka na. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Nirepaso na namin. Hindi pagkakaintindihan. Ito ang video na ipinadala sa akin ng reporter. Ang presyon ng tubig ay higit sa 3.2 beses. Ang pagtagas ng tubig ay 9 cubic meters bawat oras. Sinasabi mo pa ring hindi pagkakaintindihan. Mula ngayon, ang operasyon sa minahan ay ganap na titigil. Lahat ng dokumento ay isasara. Kayong 3, sumama sa akin pabalik sa punong tanggapan para magpaliwanag. Wang Qiang. Nakatigil ang operasyon sa minahan. Ginoong Qian. Si Xiao Xiangdong ay kinuha na at tinatanong. Bakit ka ganito kakalmado? Hindi ka ba nag-aalala? Anong kinakalakas ng loob mo? Kakastart pa lang natin. Wang Qiang. Ako ang miyembro ng investigasyon mula sa pangunahing ahensya ng minahan. Lahat ng data ng monitoring na hawak mo, kailangan naming kunin. CJ. Pero kailangan niyong protektahan ang nagsusumbong. At kailangan itong panagutin hanggang sa dulo. At hindi dapat pilitin ang pagkakabukod. Maaari kitang iligtas. Sigurado ka. Sigurado ako. Ngunit kailangan na humingi ng tawad si Pangulong Qian sa harap ng lahat ng minero. Nang hayag. Gusto kong bawiin ang lisensya sa propesyon ni Ma at ipasok si Xiao Xiangdong sa loob ng 3 taon. Walang problema. Makikipag-ugnayan kami sa punong kumpanya ng minahan.
5 milyon. Nagpatayo na siya ng sarili niyang kumpanya. Gusto niya tayong gawing pribado. Hindi. Gusto niyang tayo ang humingi sa kanya. Kung hindi, hanapin ang tao para mapalayas siya. Bigyan siya ng leksyon. Pabigay niya ang mga dokumento. Siraulo ka. Ngayon, lahat ng tao nakatutok. Gusto mong mas mabigat pa ang parusa. Anong sa tingin mo ang dapat gawin? Talagang ibibigay niya ang 500,000. Ngayon siya ang tanging makakapagligtas sa atin. Wang Qiang. Kailangan kita. Tawag ni Ginoong Qian. Bakit hindi mo sinagot? Hayaan mo siyang magmuni-muni ng kaunti. Sabihin mo, Wang Qiang. Hindi. Ginoong Wang. Maaari ba tayong magkita at pag-usapan ito? Noong una, kinuha mo sa akin ang 30,000. Ngayon, 5 milyong pa. Sa tingin mo, patas ba ito? Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Mali. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Hindi ko dapat ikaw tanggalin. Nagkamali ka sa pagtrato sa buhay ng daan-daang tao na parang laro. Pwede tayong magkita. Bukas ng umaga, 9:00. Sa ibaba ng aking kumpanya. Dalhin mo ang iyong sinseridad. Ginoong Qian, ano bang ginagawa mo? Tumayo ka. Wang Qiang. Wang Qiang. Hindi ko dapat isakripisyo ang kaligtasan para sa takdang oras. Hindi ko dapat bawasan ang iyong sahod. Hindi ko dapat katanggalin sa trabaho. Hindi lang ako ang kinukulang mo. Li Hangong, Lao Meng, Xiao Chen. 10 tao. Bawat isa ay kinulang ng ilang libo hanggang ilang milyon. Ito ang utang ninyo. Bayaran niyo muna ito. Muling pag-usapan ang tungkol sa pagliligtas sa minahan. Wala akong dalang ganoong karaming pera. Sino ba ang hihingi sa'yo ng pera? Sa bank transfer. Gawin mo na ngayon. Kuya Wang. Ipakita mo ang EIL code para sa bayad. Ginoo Wang. Okay na ba ngayon? Pero kailangan mong umalis sa industriya na ito. Permanente. Gumugol ako ng halos buong buhay ko dito. Halos nakuha mo ang daan-daang buhay. Pinapaalis kita. Masyado na yan. Sang-ayon ako. Basta't makakatulong ka. Ihanda ang mga bagay. Papasok bukas. CJ. Anong ginagawa ninyo? Bawal pumasok sa minahan. Kami ang mga sundalo na inanyayahan ni Ginoong Qian. Sino ang nagpasok sa inyo? Lumabas kayo. Hindi ba sinabi ni Ginoong Qian sa inyo? Mula ngayon, ako ang pangkalahatang komandante ng minahan na ito. Sino ka ba? Isang pinatalsik na minero. Anong ginagawa nyo? Gusto kong mag-ulat sa kapatid. Mag-ulat ka. Tingnan mo kung sino ang hulihin ng kapatid. Lahat makinig. Ako si Wang Qiang. Mula ngayon, lahat ng trabaho ay susunod sa aking utos. Sino ang ayaw sumunod? Umalis na tayo ngayon. Paano niya nagawa iyon? Hello. Ako si Max Xiaodong. Ano? Darating ang grupo ng investigasyon bukas. Wang Qiang. Delikado ang lugar na ito. Ano nang ikinabahala? Matagal na akong nagtatrabaho, hindi ako natatakot sa mga ganito. Mali. Hindi ito stress crack. Ito ay kalawang ng suporta. Pinalitan ang mga anchor rod. Sinasabi mo na, gumamit sila ng mababang kalidad na anchor rod. Hindi lang ang anchor rod. May duda ako na may problema rin ang waterproofing materials. Tara, punta tayo sa materyales na bodega. Wang Qiang. Tingnan mo ito. Iba ang batch number sa certificate sa nakaukit sa anchor rod. Tama nga. Ito ay peke. Nabawasan ng 2 mm ang diameter. Bumaba ng hindi bababa sa 20% ang kapasidad. Nandyan sila. Tara na. Sundan mo sila. May traitor. Patakbuhin sila. Kahit na nakuha na ang ebidensya.
Wang Qiang, bakit mo nasasabi na may 18 mali sa aking plano? Dahil sa datos. Datos, anong alam ng isang minero tungkol sa datos? Gawa sa profesional na software ang aking plano. Ito ay mga error sa konstruksyon, hindi ito kaugnay sa plano ko. Mga error sa konstruksyon. Tingnan mo ang orihinal na koordinat na nakasulat sa pirma. Gaano ito kalayo sa plano? Hindi ako pumirma. Sino ang pumirma nito? Wang Qiang. Huwag kang masyadong mayabang. Mayroon akong lisensya sa propesyon sa loob ng higit 10 taon. Ikaw, sino ka? Ang iyong lisensya sa propesyon. Gaano pa ito katagal mapapanatili? Darating na ang grupo ng investigasyon, huwag kang magpakamatigas sa akin ngayon. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo ipapaliwanag sa grupo ng investigasyon. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala akong gustong mangyari. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Yung propesyon na ipinagmamalaki mo. Para sa akin, isang biro lang. Manggagawa. Huwag kang magmadali umalis, darating na ang mga tao mula sa investigasyon. Tamang-tama, sabay-sabay tayong maghintay. Kamangha-manghang kasama, kami ang grupo ng investigasyon. Natanggap na namin ang mga dokumentong iyong isinumite. Salamat sa iyong pagsisikap, nandyan ang mga ebidensya, dadalhin ko kayo roon. Max Yaodong. Inhinyero Ma. Makipag-ugnayan ka sa investigasyon. Makipag-ugnayan. Siyempre, makipag-ugnayan. Ang tubig sa ilalim ng mina ay umabot sa 120,000 metro kubiko. Ang presyon ng tubig ay lagpas sa limitasyon ng 3.2 beses. At gumamit pa ng depektong angkla at pang-repair na waterproof na materyales. Bawat isa ay pwedeng makulong. Ipagpatuloy ang investigasyon, hanapin ang lahat ng problema. Wang Qiang. Sabihin mo ang plano mo. Pahati-hating routing para sa reinforcement, drainage, at pagbaba ng presyon. Pahati-hati. Hindi ba mas mabagal yon? Xiao Xiangdong. Alam mo ba kung ano ang stress redistribution? Una, magtayo ng 3 butas para sa drainage sa East Alley para ma-release ang 30% ng water pressure. Sabay na pagbuhos ng semento para sa pagpapalakas ng kisame. Hayaan ang tubig na magtanggal ng presyon. Sa huli, ang presyon ng tubig ay kontrolado sa loob ng ligtas na halaga. Theoretical, posible ang planong ito. Sa 40 taon ko, ito ang unang pagkakataon na may naglakas loob na gawin ito. May lakas ng loob. Dahil sigurado ang kalkulasyon. Na. Magkano ang gagastusin? 500 milyon, sobrang mahal. Mas mura pa ito ng kalahati kaysa sa muling paghuhukay nyo ng 100 daanan. Paano? Gusto mong dagdagan pa hanggang 1 milyon? Makinig ka kay Wang Qiang. Ako ang bahala sa gastos. Sino pa ang magdadaldal, paalisin nyo sa minahan na ito? Wang Qiang. May masamang balita, tumakas si Magong. Ano? Hindi ba't pinapanood nyo siya? Sabi niya, pupunta siya sa banyo at tumalon siya sa bintana. Sinundan ng mga tao namin. Wala na siyang bakas. Saan siya makakapunta? Matagal ko nang naipasa ang lahat ng kanyang impormasyon sa hangganan. Hindi siya makakalabas. Talagang bababa ka, 200 metro ang lalim. Ito ang plano na dinisenyo ko. Ako ang mangunguna. Kung may mangyaring masama, ako ang mananagot. Simulan ang pag-iniksyon. Dahan-dahan, mataas ang pressure ng 0.2 megapascal. Anong ginagawa mo? Mao, ang lakas mong bumalik. Bitawan mo ako. Ako, nandito ako para tumulong. Tumulong. Nasisira mo ang kagamitan, ang valve ng tubig ay nakabukas, babagsak ang bubong at may mahuhulog na tao. Mga pulis ba, halika na. Nahuli na ang suspect na tumakbo noong nakaraan. Dito sa minahan. Mag-ingat sa pag-inject, dahan-dahan lang. Ang pressure ay medyo mataas, 0.1 megapascal. A-adjust ang balbula sa kanan. Nakapag-stabilize na. Bumaba na ang water pressure sa ligtas na antas. Wang Qiang, nagtagumpay, matagumpay ang unang yugto ng pagbaba ng pressure.
Ano ang gulo kanina? Bumalik si Magong, gustong sirain ang balbula ng paglabas ng tubig. Nahuli siya ni Lau Meng. Papunta na ang mga pulis dito. Sinira mo ako, sinira mo ako. Sinira kita. Ikaw ang gumawa ng mga plano. Ikaw ang pumirma. Ang mababang kalidad na ratan ay iyong pinirmahan. Sino ang nagdulot ng pinsala sa sino? Dapat kang magpasalamat kay Lau Meng kung hindi siya humadlang sa'yo. Ngayon ay magiging mamamatay tao ka na. Max Xiaodong, ikaw ay inakusahan ng pamimeke ng mga guhit. Nagtatago ng mga panganib sa kaligtasan. Nasisira ng ebidensya. Nagtangkang magdulot ng panganib sa pampublikong kaligtasan, sumama ka sa amin. Susunod, ipagpatuloy ang pagpapalakas. Lumampas ang presyon ng tubig ng 3.2 beses. Ibababa ko ito sa ligtas na antas. Wang Qiang. Nabawasan na ang presyon ng tubig sa 1.8 beses, malapit na sa target, kulang pa ng 0.3. Ipagpatuloy. Huwag magpapabaya. Direktor Lin, sobrang lakas ng ingay sa itaas, kailangan bang mag-evacuate? Huwag umalis. I-lock ang injection valve, kung aalis tayo ngayon, babagsak ang buong daanan. Napakadelikado. Umakyat ka na. Hindi pwedeng umakyat, sino mang gagalaw ngayon ay mamamatay. Diyos ko, nakatakot naman. Akala ko dito na ako matatapos ngayon. Magpatuloy sa trabaho, ikatlong grupo, mag-inject ng semento. Anong nangyari? Lumihis ng 2 sentimetro ang suporta sa kanang eskinita. Ano? Yung ingay kanina. Hindi lang ingay iyon. Naging maluwag din ang paligid. Tingnan mo rito. Ito, maaari pa bang iligtas ito? Lahat mag-ingat. Walang tulog ngayong gabi. Magdagdag ng pansamantalang suporta. Lahat pumunta sa bodega para kumuha ng materyales. Nagawa na ba ang mga anchor points sa silong? Nagawa na. Maaari ng suportahan. Wang Qiang. Sandali lang. Ano na naman ang gusto mong gawin? Ito, pansamantalang suporta. Magkano ito, pwede bang gamitin ang lumang suporta? May natira pa sa bodega dati. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Ako, ang sinasabi ko ay tungkol sa pagtitipid ng gastos. Pagtitipid ng gastos. Ang minahan na ito ay dahil sa iyo, Ginoong Qian, at sa mga tao ni Ma. Pagtitipid ng gastos. Kaya mabilis na nagkaroon ng pagbaha. Ngayon, naglakas loob ka pang sabihin sa akin ang tungkol sa pagtitipid. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige, pirmahan mo, ikaw ang mananagot kung bumagsak ito. Pirmahan mo, hindi ba't ikaw ang kinatawan ng mga namumuhunan? Hindi ba't lagi mong sinasabi na kapag may problema, ikaw ang mananagot? Gawin mo ang gusto mo, wala na akong pakialam. Lene, hindi na makakatagal ang mga langgam pagkatapos ng taglagas. Anong tunog yon? Mukhang babagsak na naman. Nakastabilize na ang mga paligid na bato. Nakatulong ang suporta. Wang Qiang, anong gusto mo? Nagnakaw sila ng ilang daang libo. Ikaw kumikita ng 3,000. Ngayon, isinasakripisyo ang kalahating buhay para iligtas ang minahan. Anong gusto mo para sa mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng lupa, makauwi ng buhay? Wang Qiang. Kumain ka muna. Hindi nakatulog sa gabi. Sandali lang. Mag-ikot pa ako. May kakaibang nangyayari. Kuya Wang, tingnan mo dito. May abnormal na radar reflection. May bitak sa tabi. Hey, normal lang ang mga bitak sa ibabaw, natural sa mga bato. Hindi ito sa ibabaw. Nasa ugat ng pader sa gilid, sa loob, hindi bababa sa 3 metro ang lalim. Sa ilalim ng pader ng silong, may nakatagong bitak. Lalim na 3.2 metro. Kung hindi ito maaksyonan, ang presyon ng mina pagkatapos ng pagdaan ay puputok sa gilid ng pader. Kaya, mas mabuting dumaan muna at saka ayusin ang bitak pagkatapos. Ano ang sinasabi mo? Sang-ayon ako sa paghuhusga ni Wang Qiang. Kailangang palakasin ang bitak na ito. Kung hindi, magiging delikado ang pagtagas at maaaring magdulot ng sakuna sa minahan. Sigurado ka ba? Buo na ang buhay ko sa minahan, nakita ko na ang ganitong klase ng bitak 3 beses. 2 dito ay na-reinforce na. Walang problema, 1 beses lang hindi na-reinforce, at makalipas ang 3 buwan, nagsimula ng tumagas.
Namatay ang 9 na tao. Sabi mo na yan. Kaya kailangan talagang patatagin ang minahan. Ano man ang halaga, ako ang bahala. Wang Qiang, sabihin mo magkano? 2 milyon. Magtatagal ng 7 araw. Aprobado. Nagsalita na ang mga manggagawa sa presinto. Sabi niya, binigyan siya ni Qian ng 1.5 milyong benepisyo. Pinabago niya ang safety factor sa drawing mula 1.5 patungong 1.2. At si Xiao Xiangdong ay kumita rin ng komisyon sa gitna. Narinig kong si Qian Hai ay nahatulan ng 12 taon. Si Zulin at si Max Xiaodong ay nahatulan ng 8 taon. Wang Qiang, ngayon sikat ka na. 1.2. Di papel lang yan. Basta basain, lilitaw na. Nasa mga araw na ito, nahatulan na rin yung 3 apo. Swerte naman. Kapag matagumpay na ang lahat, magdiriwang tayo. Wang Qiang, dumating na yung suporta sa West Alley. Pero kulang ng 2 set, sabi ng manufacturer bukas pa maibabalik. Bukas. Hindi na kayang maghintay, kailangan ngayong gabi ay maayos ang mga suporta. Kung hindi, babalik ang presyon ng tubig kapag nag-ugnay. Ano ang gagawin natin? Kami na ang mag-welding. Lauwang, pumunta ka sa bodega at kunin ang mga lumang bakal. Lao Meng, dalhin mo ang 2 tao at magtayo ng pansamantalang suporta sa kanang eskinita. Wang Qiang, tapos na ang suporta sa hinang. Umuwi ka na at matulog ka, 3 araw ka nang walang tulog. Ngayon ang pressure ng tubig ay 0.7 atmospheres. Maaari itong ayusin kapag nag-ugnay na. Sabi ng weather forecast, ulan sa Makalawa, wala namang problema bukas. Maaaring may pagbabago bukas ng madaling araw. Pakiusap, dumating ang lahat sa 4:30. Gawin ang huling paghahanda bago magliwanag. CJ. Ano nang gagawin? Hindi ko makita. Baka mas mabuting huminto muna, hintayin na humina ang ulan bago magpatuloy. Makinig kayong lahat, huminto na ngayon. Hindi balansyado ang pressure sa itaas, kung bumalik ang tubig, tapos na tayo. Kailangan itong matapos ngayon. Pero hindi ito nakikita. Paano kontrolin ang presyon ng tubig? Sa kanlurang daan, buksan ang balbula ng pag-agas ng tubig ng 3 mm pakaliwa. Sa silangang daan, isara ang balbula ng pag-inject ng 2 mm pakanan, sabay na gawin. Paano mo nalaman yon? Huwag nang makipag-usap, gawin mo na. Napanatili na. Bumaba na ang presyon ng tubig sa ligtas na antas. Isara ang balbula. Tapos na ang koneksyon. Maaari ko bang malaman kung si Ginoong Wang Qiang ang boss? Ako ay mula sa pambansang ahensya ng minahan. Nais naming anyayahan kang maging tagapayo sa kaligtasan ng mga minahan sa buong probinsya. Lahat ng mga minahan na nasa konstruksyon sa buong probinsya. Lahat ay hahawakan ng iyong kumpanya, ang bayad ay ikaw ang magpapasya. Siya ay yumayaman na. Sige, pero lahat ng ulat, hindi ako pipirmaan, hindi makakalampas. Sino nang may lakas ng loob na makialam? Diretso kong ulat, gusto ko ang ganitong attitude mo. Bukas pumunta ka sa opisina para pumirma ng kontrata. Sa buong probinsya, Wang Qiang. Ikaw na ang bahala sa lahat ng minahan sa buong probinsya. Hindi ikaw ang bahala, ang responsable ay ang seguridad. Ginoong Wang, unahin mong tingnan ang akin. Mas importante ang aking minahan. Ako si Xiao Shan, mula sa group. Gusto naming mag-invest sa inyong kumpanya ng 1 bilyon. Basta 49% lang ang pag-ari. Ayaw naming magbenta. Bakit, 1 bilyon, hindi mo kailanman kikita niyan buong buhay mo? Nakita mo ba yung mga tao na yon? Sila ang mga pumunta dito para ipa-verify ang mina ko. Kung ibebenta ko ang kumpanya, bukas, kailangan nilang humingi sa iba. Sa iba. Maaaring pumirma sila para sa pera at magpasok ng tubig. Hindi kami gagawin yon, kami ay lehitimong kumpanya. Lehitimo? Sabi mo sa akin. Yung minahan na kinontrata ng grupo ninyo noong nakaraang taon. Bakit only 1.1 ang safety factor? Ikaw, paano mo nalaman? Trabaho ko to. Mas madali pang i-verify ang isang minahan kaysa sa bahay mo. Ang kailangan ko ay kaligtasan, hindi ang paglulunsad sa merkado. Umalis ka na. Wang Qiang. Narinig ko na tumanggi kang sumali sa negosyo. Wala ka bang pera? Pero wala akong kakuriputan. Ito ang bagong plano ko para sa hatian ng bahagi. Bawat isa sa inyo ay may bahagi. Wang Qiang, kailangan mong bigyan kami ng bahagi.
Matagal na tayong nagtutulungan. Binawasan ang sahod, tinanggal sa trabaho. Ngayon, walang makakatanggal sa inyo. Wang Qiang, ang buhay ko ay sayo. Sige na, huwag nang umiyak, magtrabaho na tayo. Hoy, boss, may problema na naman sa isang minahan. Northridge Coal Mine. 3 taon pa lang simula nang mag-operate. Malubhang deformed na ang pangunahing tunnel. Ipadala mo sa akin ang data. Pupunta na ako ngayon. Boss, tingnan mo. Mas baluktot pa ito kaysa sa puso ng ex-girlfriend ko. Isa na namang branded na Anchor Bolt. Isa na namang pag-iwas sa kalidad. Ginoong Wang, nandito na kayo. Ako ang kinatawan ng may-ari ng minahan na ito. Sino ang nagtayo ng minahang ito? Kamag-anak ni Xiao Xiangdong. Ha? Hindi pa rin nawawala ang mga kaluluwa. Pahintulutan ang mga tao ng inspeksyon na suriin. Dapat hulihin ang mga dapat hulihin. Huwag silang bigyan ng awa. Ginoong Wang, kapatid ako ni Xiao Xiangdong. Tungkol sa minahan na ito, pwede bang magpakita kayo ng awa? Magbabayad kami ng 300,000 testing fee. Ikaw ang magbibigay ng pera. Pero hindi ako pipirma. Maghanap ka na lang ng magpirma. Gong Presidente, hindi mo ba ako niloloko? Ikaw ang naglalaro sa amin. Tara. Bumalik ka at magsulat ng ulat. Dapat ilantad ang bawat salita. Ginoong Wang. Kami ang mga kinatawan ng mga residente sa paligid ng Biling Mine. Nandito kami upang pasalamatan kayo. Ang inyong mga mata ay napakamatalas. Natuklasan namin ang mga problema sa mapanganib na minahan na ito. Nailigtas namin ang buhay ng ilang libong tao. Sino ang nagsabi sa inyo na pumunta dito? Mahalaga. Kami mismo ang nag-organisa nito, mahalaga. Kumalat na ang inyong kabutihan. Gusto lang naming ipaalam sa inyo na ang mabubuting tao ay nakakatanggap ng gantimpala. Wang Qiang. Ito. Sobrang mataas naman ito. Bakit parang may kakaiba akong nararamdaman? Pagdiriwang. Hindi pa natatapos ang minahan. Nagsusulat pa ako ng ulat. Ano ang ipinagdiriwang mo? Ibagsak si Yan Xiang. Nasa investigasyon pa ang kaso. Ikaw ang naghusga ayon sa batas. Hindi. Gusto lang naming iparating ang aming saloobin. Ang inyong saloobin. Ang pinakaayaw ko ay ito. Dumating kayo para magbigay ng parangal. Mas mabuti pang agad na i-report kapag may nakita kayong panganib. Sabi ko, Wang Qiang, binibigyan ka ng parangal ng mga tao. Pero nagtuturo ka sa kanila ng aral sa politika. Talaga bang hindi ka natatakot na ma-offend ang mga masigasig na tao? Mabuti ang mga tao. Pero ang mga masa na ginagamit bilang salot ay ang masasamang tagapag-angat. Ngayon, maaari nilang ibigay sa akin ang parangal. Bukas, ang mga walang pusong negosyante ay magpapalit lang ng maskara. At maaari ring makatanggap ng parangal. Naintindihan ko. Natatakot ka na baka? Masunog ng mali ang apoy na ito. Ang apoy ay maaaring sumunog. Pero dapat ito ay masunog sa lutuan. Ginoong Wang. May isang tao sa labas na nagla-live gamit ang cellphone. Sinasabing nag-imbestiga at nagtatanong tungkol sa Biling Coal Mine. Naghihintay na siya ng kalahating oras. Tumaas ang mga tagahanga ng mahigit 3,000. Papasukin mo siya. Gusto kong makita kung siya ba talaga ang nagsagawa ng investigasyon. O kung nagsusulputan lang para sumikat. Sino ba talaga siya? Mga kaibigan, nandito na ako sa tinatawag na mina na tinatawag na whistleblower. Harap ng kumpanya ni Wang Qiang. Sinasabi ko sa inyo, napakahusay nitong tao na ito. Kakatapos lang niyang mag-imbestiga sa isang minahan. Tapos bigla siyang tumanggi sa isang investment na 3 bilyon. Talaga ba? Siguro nagpapanggap lang. Suriin natin kung may masamang record din siya. Isara na. Ay, mga pamilya, tingnan nyo. Personal na lumabas si Ginoong Wang. Ginoong Wang. Ako ang streamer na may 300,000 followers sa buong internet. Justice Brother. Gusto ko lang pong itanong sa inyo ilang tanong. Hindi ko nais na abalahin ang inyong oras. Nakatayo ka ngayon sa daanan ng bombero. At wala kang press G. Sa hindi ko pahintulot na komersyal na pagkuha ng larawan. Maaari akong tumawag ng pulis. Huwag naman, Ginoong Wang. Tinutulungan ko kayong i-promote ang positibong enerhiya. Tingnan nyo ang mga komento. Sinasabi ng lahat na magaling ka. Si Wang. Kapatid na makatarungan. Itong account. Noong nakaraang buwan, tumanggap ba ito ng ad para sa materyales sa pag-aayos ng minahan? Yung kumpanya ba na yon ay kakalabas lang na may mga depektibong materyales? Ikaw. Paano mo nalaman? Nang nag-check ako ng mina, sinabay ko na ring tingnan kung sino ang nagdadala ng mababang kalidad na materyales. Yung ad mo, kumita ng 12,000. Iyon ay isang business partnership. Wala akong kaalaman dito. Ginoong Wang. Nagkamali ako. Gusto ko lang sumali sa uso. Wala akong balak na saktan ka. Gusto kong sumali sa uso.
Pumunta sa positibong enerhiya. Huwag sumali sa mga tao sa labas. Ihahayag ko ang ulat ng masamang minahan sa Miyerkules. Subukan mong live stream ang pagbabasa nito. Mas makakatulong iyon kaysa sa pag-upo mo sa harap ng pinto ko. Ako ang magbabasa. Siguradong magbabasa ako. Kapag nagbabasa, dalhin ang orihinal na ulat ng pagsusuri. Huwag lang basta basahin ang gusto mong basahin. Kung hindi, sa susunod na pagsusuri, ikaw na ang titingnan ko. Magandang araw, Ginoo Wang. Ako po ay mula sa telebisyon. Mga mamamahayag ng Focus Perspective. Liu yan. Nakakuha kami ng impormasyon na tinanggihan mo ang 3 milyong bayad para sa pagsusuri mula sa pinsan ni Xiao Xiangdong. At inireport mo pa siya. Ano ang nasa isip mo noon? Ang bilis nyo. Mas mabilis pa sa tawag ng reklamo. Dumating na kami kagabi. Nanonood lang kami habang nagtatrabaho ka. Gusto kong itanong, yung ginagawa mo, para ba sa pagpapakilala? O kaya naman, naisip mo na ba, naka-offend na ako ng napakaraming tao sa industriya ng engineering? Sa hinaharap, hindi na makakatanggap ang kumpanya mo ng mga proyekto sa minahan. 10 taon na akong nagtatrabaho sa larangang ito. Ang pinakasikat na insidente noon ay nang ipasok ko ang 3 tao, ang namumuno at ang kinatawan ng punong inhinyero. Naka-offend na ako ng lahat ng dapat ma-offend. Kahit madagdagan pa, walang problema. Maraming kuto pero walang pangangati. At saka ang daming delikadong minahan. Isasaalang-alang ko ba na hindi makakakuha ng minahan? Pero sinabi mo rin, hindi pa naayos ang billing mine. Paano kung hindi ito maayos? Hindi maayos. Kaya ang nakuha mong larawan sa akin ay naglalaro sa putik. Nasa pag-arte ito. At ngayon, ang minahan na ito ay pumasa na sa pamantayan. Ngunit, bakit mo kailangang gawin ito ng mag-isa? Ikaw na ngayon ang may-ari ng kumpanya. Maaari mo nang utusan ng iba. Kung ako ay nakaupo sa opisina at nag-uutos. Ang mga bitak sa kisam ng minahan. Hindi ito sumusunod sa utos. Huling tanong. Ginoong Wang, ano ang nais mong sabihin sa mga manonood sa harap ng telebisyon? Itong minahan. May 3 araw na lang bago ito magtagumpay. Sa araw ng tagumpay, nakatayo ako sa ilalim ng balon. Tumingin sa ligtas na pagdaan nito. Parang tahiin ang naputol na konsensya. Piraso-piraso. Hindi lahat ay matatahi. Pero ang pagtahi ng kahit isang piraso ay mahalaga. Maaaring mahuli ang katarungan. Pero hindi ito nawawala. At si Wang Qiang. Huwag itong mahuli. Wang Qiang. Wang Qiang. Tapos na. Lanan. Tapos na.